Kasiken, isang magandang umaga, panibagong araw, syempre panibago na naman pong content ang ibabahagi namin sa inyo patungkol po sa pag-aalaga ng mga manok, especially oriental breed na mga manok, Asil, Shamu at Basilan. Oriental breeder po ng North Cebu, Ken Monticello po. Kasiken, welcome back ulit po sa ating YouTube channel, and of course, you are still watching Chicken Namnams TV. Mga kasiken, medyo hindi po maganda yung bumugad sa ating umaga ngayon. Meron po tayong isang hindi magandang balita. So, unfortunately po mga kasiken, excited po tayo sanang magpatuka ngayon sapagkat again Sunday, magkaroon naman tayo ng oras sa ating mga alaga. But unfortunately mga kasiken, ito po yung bumungad sa atin. Sa previous vlog po namin mga kasiken dito sa breeding pens na ito, ay nilagay na namin yung amin pong asil na pulit, yung 5 months old. Sa katunayan, yan po yung kaparis niya. Ayan. Nandun sa pugad. But, ayan, ito po yung bumugad sa atin, no? Oh, no! Napakasakit, mga kasiken. Hindi ko alam kung... ang sarap umiyak na naman. So, yung ating pulit, mga kasiken, nadatnan natin na dito. Ayan, nakapasok yung kanyang ulo dito. So, ito po yung main disadvantage kapag itong ranging net na ito po yung gagamitan natin kasi marami na pong beses tayong naka-experience po ng ganito na papasok yung ulo. At ngayon, unfortunately, hindi po natin kaagad nakita o napuntahan kaya ayan, hindi na talaga natin ma-save ang ating pulit. So, isa pong Indian Asil Blues. Ready to breed na talaga sana. So, malambot naman kasiken, mainit pa, so talagang bago lang. Medyo na late na siguro tayo ng konti. Kung napaaga lang tayo sa pagbibigay siguro ng patuka. But still, maaga pa mga kasiken, nasa around 7 AM pa. So, ayun. Hindi pa siya matigas mga kasiken. Hindi ko alam itong anong nararamdaman ko mga kasiken. Parang sobrang bigat. Iwan ko. Uy! Yan. But my point mga kasikan, kasi ito pong na-experience ko po ngayon ay hindi po ito masyadong ganun po kalala compared po sa ibang nagmamanukan dyan. So, meron pong mas worse pa po sa atin. Ang punto ko lang na kahit po meron tayong mga failures or ups and downs po na mararanasan sa ating pagmamanukan, ay patuloy lang po tayo sa ating pangarap mga kasikin. Gawin po natin yung motivasyon para po magpatuloy at magiging successful po sa pag-aalaga ng mga manok. So, para sa atin mga kasikin, ang nangyari sa atin ngayon ay human failure po sapagkat ayun. So, yung ginamit po natin ang may mali. So, wala pong mali sa ating alaga. Sobrang healthy po nun mga kasiken. So, siguro ibibigay natin yun sa ating pinsan para po ulamin sapagkat again, sobrang healthy, sobrang taba. Sayang din po mga kasiken, wala po yung sakit. Good thing na lang, so hindi na tayo masyadong mapapikto po sa hindi magandang nangyari. Ang isipin na lang natin is yung positibo. So, good thing is meron pa rin naman ditong isang asil. But, yun nga, 3 months pa. Ito po yung nakabatang kapatid ng ating i-breed na Asil Blues. And then, meron din naman dito mga asil. Yun nga lang, hindi po mga Indian blue, hindi po mga blues, kundi itim at saka kulay ng isa. Pasukin natin. Yan. So, malapit naman din silang magamit mga kasiken. So, siguro kapag mapurga sila, bigyan ng vitamins, magiging okay na rin. At yung inahin din natin mga kasiken ay yung nasa heavy molting natin na Indian Blues. Ayan, sa tingin ko the next 2 months ay magagamitan natin sapagkat ayan, bago na po yung mga balahibo niya dito. Ayan, so nagsimula na pong tumubo yung mga balahibo niya. Maghihintay na naman tayo ng panibagong offspring nito para parami na naman. So again, napakasayang talaga, sobrang nanghihinayang tayo. At dito rin naman, meron na pala ditong isa din na asil. So, hindi pa lang ready to breed, but soon, gagamitin natin yan. So, meron din pa kami ditong Shamu na pag-alagala na ready to breed na. Ayan. So,
So, ang problema lang dito mga kasikin ay yung kanyang mukha. Yan, tingnan niyo po yung mukha niya. Sobrang likot. Ayan, parang parrot, hindi. But again, so that's inborn po. Yung sisiyo pa lang siya ay medyo sira na po talaga yung kanyang, ano, yung tawag dito, beak or yung kanyang tuka. So, yung tinanong natin yung ating pinagbilhan, hindi daw niya namalayan. So, unfortunately po, ito po yung main disadvantage kapag bibili po tayo ng isa-ship kasi hindi natin alam kung legit ba talaga yung pagbibilhan natin. So far, legit naman si Sir, but yun nga, let's just consider sa sinabi niya na hindi niya namalayan yung tuka. But anyway, kung ikaw yung nag-breed, siyempre alam mo talaga yan. But, ayun, malaki na. Susubukan natin yung i-breed kay Azuma. Baka pwede nating gawin ding breeder yung kanilang mga offspring. Okay? So, ayun nga mga kasike, no? So, yun po yung magang kaganapan dito sa yard. Medyo nakakapanghinayang, medyo nakakalungkot. But again, life of a farmer po is, yun nga, minsan may magandang balita, minsan naman ay may masama. So yung mga pasisyo natin dito, naghihingi na ng patoka mga kasikan. So bibigyan natin ito sapagkat meron ding nag-inquire sa atin kahapon. So hindi natin nakuha yung kanyang patukaan kahapon, no? Maraming libo. So isa pa talaga sa main disadvantage kapag hindi makuha yung patukaan nila, ay magkakaipot po talaga. So linisin natin. Yan sila. So yung mga itim, yung mga basila na yan, so may bibili sa atin mamaya. So hintayin natin. So mga malaki na, yan mga asil po yung tatlo, mga kasikin na. So mga kasikin, wala po tayong masyadong magandang balita sa inyo ngayon. At hopefully po sa mga baguhan dyan na nag-aalaga, again, kung may failure man tayo sa malukan, again, let's just look into the positive side po. Huwag po tayong magpapapit. Dahil again, ganyan po talaga ang buhay bilang chicken farmer. But eventually mga kasikan, those failures po ay magiging basihan natin para mas lalo pa nating pag-igihan, lalo pa nating magpatuloy sa pag-aalaga po ng mga alagaing manok. So mga kasikin, magbibigay muna tayo ng patuka sa ating mga alaga sapagkat gutom na sila. So mga kasiken, tapos na po natin bigyan po ng patuka lahat po ng ating mga alaga. At maya-maya po mga kasiken ay kukunin na lang po natin yung kanilang mga patukaan. So ito na lang po pala yung ating mga basilan. Nasa around 20 heads na lang po yung mga inahin. At saka yung mga tandang natin or mga broodcock ay nasa around 6 pieces na lang po. So unti-unti na po nating ibininta para naman po kahit papano ay meron po tayong sustento po para po sa ating patuka. At the same time, yung mga natira po natin mga pulit na basilan is mga selective na lang po natin yun. So yung mga malalaki po, so yung mga maliliit na ay ini-out na po natin para kahit pa paano mapanatili po natin yung atin pong mga giant po na mga basilan. So mga kasiken, maraming salamat sa panonood. At kanina nga pala mga kasiken, sabi ni Papa ay yun, dubuhin na lang po daw namin yung atin pong asil na namatay. So, subukan natin kung anong lasa. So, first time natin makatikim po ng asil mga kasikin, i-update ko po kayo sa sunod namin mga video. So, kung bago ka lang napadaan sa ating YouTube channel, please do consider subscribing po. Malaking tulong na po yan sa ating YouTube channel. See you po sa sunod naming upload. God bless you at mag-ingat kayo palagi.